Binaha ng malala ang ilang lugar sa Cebu dahil sa pananalasa ng Bagyong Tino. Live mula sa Cebu City, nangunguna sa balita si Dave Abuel. Dave, gaano kalawak ang pagbaha dyan sa Cebu? Gigi, halos kalahati ng Metro Cebu ay lubog sa baha matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino. Ayon sa Pag-asa, pang isang buwang ulan ang bumuhos sa probinsya sa loob lamang ng isang araw. Sumisipol na hangin na sinabayan ng malakas na ulan dala ng bagyo ang bumayo sa Cebu City kaninang alas 3 ng madaling araw. Mas lumakas pa yan pagsapit ng alas 6 ng umaga. Nagmistulang ilog ang residential area na ito. Kasamang tinangay ng baha ang mga nakaparadang sasakyan. Nalubog din ang ilang kalsada. Paghupa ng baha, tumambad ang mga nagkapatong-patong na mga sasakyan. Umabot naman sa lampas tao ang baha, partikular dito sa Villa del Rio. Ilang residente tuloy ang ilang oras na na-stranded sa bubong o di kaya second floor ng kanilang mga bahay. At Dave, base do sa video na pinakita mo, napakatindi ng pagbahang inabot dyan sa may Villa del Rio. At mayroon bang napaulat na namatay, nasugatan o nawawala dyan sa area na yan at kabuuan ng Cebu? Sige, base sa ulat ng Operations Center ng Cebu, 18 na ang napaulat na namatay sa buong lalawigan. Sa Cebu City naman, hindi bababa sa 2 ang kumpirmadong patay. Ayon kay Cebu City Mayor Nestor Archival, natagpuan ang mga biktima sa ilog. Posibleng naano daw ang mga ito sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Tino. Habang 10 naman ang nawawala matapos umanong anurin ng rumaragasang tubig. Sa ngayon, patuloy pa rin silang hinahanap. Jiggy. At Dave, itong likuran mo, no, nakikita natin na yung mga sasakyan, patong-patong, pakikwento mo nga anong sitwasyon dyan sa area na kinatatayuan mo ngayon. Sige, sa panayam natin sa Cebu PDRMO, kabilang sa mga matinding binaha ang Mandaue City, Talisay City, Consolacion at Diloan. Sa Consolacion Highway, tinangay ng rumaragasang baha ang kalabaw na ito. Nagtulong-tulong ang mga lalaking ito para masagip ang hayop. Sa Talisay City, nakalbo ang mga bahay na ito matapos ang hagupit ng bagyo. Nilipad ng malakas na hangin ang mga bubong. Inilikas ang mga apektadong residente. Sa situational report ng provincial government, umabot sa higit 32,000 yung mga pamilyang lumikas sa mga evacuation center. Yan muna ang latest mula dito sa Cebu City. Balik sa iyo, Jiggy. Dave, yung nasa likuran mo, pakidescribe mo nga sa amin, ano yung nangyari dyan? Doon nakikita natin sa likuran mo yung mga sasakyan ay patong-patong. Yung community na yan, pakikwento mo sa amin, ano nangyari dyan? Jiggy, kung makikita mo, dito sa likuran ko ay ilang sasakyan yung nagkapatong-patong. Sabi ng pulis na nakausap ko kanina, hindi bababa sa 8 sasakyan yan. Ang kwento, nakapark daw yan doon sa isang covered court or isang basketball court malapit dito sa ilog. Nung kasagsagan ng ulan kaninang madaling araw, posible raw na umapaw yung ilog kasabayan ng kasagsagan ng malakas na ulan. Isipin mo, mula doon sa parking lot na yon ay inanod, tinangay yung mga sasakyan at nakita nga natin nitong umaga na nandito na nga yung mga sasakyan at nagkapatong-patong na sila dito sa bukana ng isang subdivision. At saka Dave, yung kapal ng putik sa likuran mo, talagang kitang-kita din dyan sa video na pinapakita mo. Jiggy, isa pa yon sa problema ngayon ng mga residente dito sa barangay na ito. Matapos nga ang pananalasa ng malakas na buhos ng ulan, kasabay ng pagbayo ng malakas na hangin, ito naman ang problema nila ngayon, yung paglimas ng namaong putik sa loob ng kanilang mga bahay. Ingat kayo dyan, Dave. Si Dave Abuel, live mula sa Cebu City. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.